Lamentation chapter 3 verse 40. Okay, at yan po ay sinulat ni Jeremiah. Lamentation kasi dito, weeping prophet, no? Okay, pwede tayong tumayo lahat. At basahin lang natin yung Lamentation chapter 3. Wala. Verse 40. Okay, nandiyan na kayo lahat. Say amen. Okay, isang talata lang po. Ready, go. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Okay, so isang bagay na kikita natin, yung bayan ng Israel is naramdaman nila no na nawala yung presence ng Panginoon because before they are very victorious. Imagine mo kung masanay ka na lahat ng nilalabanan nila na nanalo sila, then this time they are under captivity. Okay? Under captivity. So, sometimes sa Christian life ganito rin, no? Sino sa inyo nakakaranas na para bang very silent ang Panginoon? Okay? Sometimes nagiging parang silent, and sometimes yung prayer natin is parang hirap natin na parang hirap i-answer ng Panginoon yung prayer. Okay? Naka-experience ka ng prayer unanswered, problem unceasing, and plans unproductive. Yung para bang dami mong gustong gawin pero walang nagmamaterialize. Okay? Yung mga problema, sunod-sunod, no? So sometimes medyo, kapag nakaka-experience tayo ng ganito, we really need to pause a while and we need to search and try our ways. Amen? Okay? So in preparation ito ng ating World Missions Conference, at alam natin na pwede tayong mag-prepare for several things na ginagawa natin physically, but isa sa pinakamahalagang preparation is the spiritual preparation. Amen? At kung gusto natin na may mangyari, then we really need to search the Lord, search our hearts and seek the Lord. Okay, so tayo po muna manalangin. Pray, Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Kasamahan niyo pong muli kami, Panginoon, as we study your word. At dalayan ko po, Panginoon, na muli, dalayan ko pang inyong patnubay sa amin, Panginoon. Dinadalayan ko po na kayo po, Panginoon, ang kumilos po sa buhay ng bawat mananampalataya. Dinadalayan ko po na tulungan niyo po kami to be humble sa inyong harapan. At kung may mga things, Panginoon, na makita kami, Panginoon, na ipapangusap niyo po sa aming mga puso, I pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang mag-bless. Kayo po, Panginoon, ang kumilos po. At dinadalayan ko po, Panginoon, na ito po ay tunay na maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Ito na po ang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. So let us search and try our ways. Of course, ang pinakagusto natin is we really want na yung mga prayers natin is ma-answer. Gusto natin na kapag may ginagawa tayo, i-bless ang Panginoon. Gusto natin na maramdaman natin. Of course, ang problema hindi nawawala, amen? Okay, sino sa inyo wala ng problema? Imposible yun, amen? Hanggat buhay ka, merong problema. Okay, one time nga sabi nila sa sobrang dami, kapag may mga problema ka, wala ka na magagawa kundi yakapin mo na lang, amen? Kaya yung isang misis, niyakap niya ng maigpit yung mister niya, amen? So, may mga times na hindi talaga mawawala yung problema. Pero, isang bagay na makikita natin dito, mahalaga yung presence of God. Yung working of God. Gusto natin maranasan, ma-experience natin palagi na ang Panginoon is kumikilos siya sa buhay natin. Meron siyang pagkilos sa buhay natin na makikita natin kung paano siya kumikilos even in little things at sa mga bagay na pinagpipray natin. So, if God seems silent sa buhay mo, if God para bang hindi lang siya silent, kundi parang, Lord, parang hindi ko na nararamdaman yung iyong working.
hindi ko na nararamdaman yung iyong presence, hindi ko na nararamdaman yung blessing, then we need to pause for a while, then sabihin natin, Lord, ano yung mga something na kailangan ko i-consider? Amen? Things na kailangan ko i-consider. Halimbawa yung sunod-sunod, no? May problema sa bahay, may problema sa work, may problema sa business, may mga things ka na nakikita na, Lord, hindi ganito dati. Na-experience ko dati kung paano kayo mag-work at tawag dito, nakikita ko kung paano kayo mag-bless. And we really desire na makita natin kung paano Panginoon mag-bless. Even sa maliliit na bagay, tama? Sino sa inyo, dinidesire ninyo ng Panginoon, makikita nyo yung pagkilos niya sa buhay nyo? Okay? Ako personally, gusto ko makita yan sa church, gusto ko makita yan sa family, gusto ko yung makita sa bawat member o bawat family ng church natin o ng family sa church natin. Okay, so we need to pause for a while and search our ways. So meron akong 4 na question, direct to the point na tayo, amen? Kasi meron akong preaching tapos mamaya teaching, amen? Okay, so para mabilis. Kasi yung teaching ko mamaya 5 points. Ngayon, 4 points, amen? So dinadamihan mo, kaya nga binibilisan natin, amen? Okay, so number 1, direct to the point na, no? Let us search and try our ways. Number 1, we need to pause for a while and tignan natin to, is there a sin that we need to confess? Okay, is there sin to confess? Kapag meron tayong mga ganitong na-experience sa buhay natin na parang ang bigat ng ano ngayon, ang bigat ng, kumbaga para bang yung, alam niyo yung, mararamdaman mo na yung buhay mo is parang may kabigatan. Mararamdaman mo na para bang, Lord, parang ang bagal ng usad, ang bagal ng blessing, ang bagal ng, parang something is lacking. Then, tanungin natin sarili natin, kapag may mga ganitong experience sa buhay natin, tanungin natin, is there sin to confess? Meron ba tayong dapat i-confess na kasalanan? O hingi ng tawad na kasalanan? Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi niyan sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked way, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. One of the common reason, pag tinanong nyo, no? Okay, naalala nyo si Job, nung nagkaroon ng mga trials kay Job, agad-agad ang nasa isipan ng 3 kaibigan niya, baka may kasalanan ka. Bagamat kay Job, testing yon. Pero ang common reason kapag meron tayong mga common thing na kailangan natin kagad is, Lord, is there any sin in my life that I need to confess? Is there any sin in my life na dapat kong iayos sa buhay ko at tanggalin ito para hindi mahinder yung blessing? Because kahit gaano tayo mag-pray, I thank God for every person na nag-pray doon sa ating 24-hour na prayer at hindi lahat siguro nakapaglista. Pero nagpapasalamat ako sa mga nag-pray at ganoon din sa mga tawag dito yung nagkaroon din ng praying and fasting na hindi kayo kumain ng 6 o'clock mula 6 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng 12 hours na bagamat simula pa lang yan, no? Kung gugustuhin nyo, pwede nyo dagdagan yung 12 hours na yan ng 13, maging 14, maging 15, maging 16. Okay? Pero alam nyo, naganda na mayroon tayong time to pray. Pero kahit gaano tayo mag-pray, if there is sin in our hearts, hindi ipapakinggan ng Panginoon ang ating panalangin. Ang sabi sa Psalm 66 verse 18, at siguro i-familiarize natin itong mga verses na to because this is very powerful na reminder sa atin. Ang sabi niya sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Okay? Alam niyo, ang Diyos natin ay banal. Amen? Napakabanal ng Panginoon. Pag binasa niyo sa Isaiah chapter 6, ang kabanalan ng Diyos, makikita niyo yung mga seraphim na nandun sa kanyang trono na nag-worship sa Diyos, meron silang 6 wings, 3 pairs ng wings. At ang makikita natin doon, tinatakpan nila yung kanilang body, pero isang makikita rin natin doon, meron din silang takip sa kanilang mukha. Dahil sa sobrang kabanalan ng Diyos. Okay? Remember, during the time na si Moses, nung siya ay nakipag-usap sa Diyos, ang bumaba siya,
Ang sabi sa Bible, yung kanyang mukha ay nagliwanag sa sobrang kabanalan ng Diyos na nakasama niya lang Diyos for several days. Hindi siya makita, hindi siya matignan ng mga tao because of the glorious na makikita na yung pagkinang ni Moses because of the holiness of God. Now we need to realize na bagamat sa mata ng tao ang kasalanan ay normal. No? Normal lang magsinungaling. Normal na ang tawag dito yung mga kuminsan yung ang sinungaling meron ngayong merong tinatawag na lie, merong white lies. Okay, so kung may white lies, may black lies, may blue lies, may green lies, no? Multicolor. Okay? Pero ang lying is still lying. Amen? Normal na sa tao ngayon ang para bang wala nang yung normal na sa na holding hands, normal na sa kanila yan eh. Pero alam natin sa salita ng Diyos, fornication pa rin yan. Amen? Adultery pa rin yan. Okay? Normal na sa tao na mangupit, pero alam natin pag pa rin yan, pag nanakaw pa rin yan. Maraming mga normal na nakikita na natin sa tao. Okay? Kahit na nandyan na nga lahat ng ebidensya, sasabihin, hindi ko ginawa yan. Normal na yan. Pero sa harapan ng Diyos, ang normal sa Diyos, lahat nakikita niya. Lahat is visible sa Kanya. So, kung titignan natin ang Panginoon, very powerful ang God. Okay? For with God, nothing is impossible. Alam nyo, very ang Panginoon na kaya niyang gawin. Sabi nga, kapag meron kang faith, kahit na singlit ng mustard seed, yung prayer mo pwedeng mag-move ng mountain. Yung mga simpleng need natin, madali lang i-provide ng Panginoon, madali lang mag-work ang Panginoon yan. Even impossible things, ang problem, if there is sin to confess. If there is sin to confess. Kaya kang tulungan ng Panginoon sa marami mong problema. Kayang mag-provide ng Panginoon ng need mo. Kahit na nga meron ka na lang 1 meal katulad ng widow sa Sariphat, kaya niyang i-provide dyan na pahabain yung 1 meal na yun. Every time na pupunta siya dun sa kanyang lalagyan, merong yan because ang Panginoon nangako sa kanya na hindi mawawalan ng pagkain yung kanyang sisidlan. Walang imposible sa Panginoon. But if there is sin to confess, problem natin yan, hindi makapag-work ang Panginoon. Kahit gaano kalakas, gaano kapakapangyarihan ng Panginoon, hanggat may kasalanan, there will be defeat in our life. Wala tayong victory sa ating Christian life. Remember sa Joshua chapter 7? Sa Joshua chapter 6, sunod-sunod yan, may victory. Makikita niyo na ang unang ginawa ng Panginoon, pinakita ng Panginoon yung victory na masakop nila yung bayan ng Jericho. Then pagdating sa Joshua chapter 7, bigla silang natalo. Sa isang kalaban na napakaliit, na sa sobrang liit ng kalaban yung tribe of Ai, ang sabi ng mga Israelites, kahit 3,000 men, kaya ng talunin niyang Ai. Pero alam niyo nangyari, 36 men nang namatay because of one sin. Men? 36 men ang namatay sa battle na yun. At ang sabi si Joshua biglang na-discourage, Lord, akala ko ba victory? Pagdating sa Joshua chapter 7, tignan nyo yung Joshua chapter 7. Joshua chapter 7 verse 10. Magugulat tayo na para bang sabi natin, Lord, bakit ganoon? Di ba? Tuwang-tuwa na tayo kapag marami na tayong mga victories na nakikita sa buhay natin. Kikita natin kung paano mag-work ang Panginoon. Alam nyo, sarap na makita yung pagkilos ng Panginoon. Pero bigla na lang, makikita natin may defeat. Ang sasabi ng Panginoon sa verse 10, And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus this thy pace? Israel have sinned, and they have also transgressed my covenant. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, merong kasalanan ng bayan ng Israel. Meron silang nilabag na command ko, which I commanded them. For they have even take the cursed thing which also is stolen, and dissembled the law also, and they are put it even among their own stuff. Okay? So sabi ng Panginoon, merong ginawa dito, kinuha niyo yung accursed thing. Yung nandun sa may alam niyo, yung bayan ng Jericho, sobrang
Sobrang matindi yung kasalanan ng bayan ng Jericho na sinabi ng Panginoon lahat susunugin. Wala kayong kukunin na ano. Okay? May mga bagay lang siyang pinakuha na gagamitin nila pero for the rest, kailangan sunugin. I remember yung isang member sa church sa Alcala before na meron siyang isang business na hindi ko alam na mali pala yung kanyang ginagawang business. Okay? At napuntahan pa namin, akala namin simpleng computer shop. Yun pala, ano siya, parang naging ano yung cyber sex ba yun, yung nagamit sa digital na kind of prostitution. Alam niyo yung nung time na may nangyari doon sa isa sa pamangkin na namatay, sabi nila, Pastor, bigla nilang inamin yung kasalanan na yun nung time na pumunta ako sa ospital. And I asked Pastor Toquero kung anong gagawin namin doon. Isang bagay na inimpress is yung Joshua chapter 7. Kailangang sunugin, kailangang iano yung accursed thing. Ano yung sa harapan ng mga kamag-anak nila, sinunog yung ang ginawa doon sa sabi nila, kung gusto nyo, ibenta nyo, pero lahat ng pagbebentahan, walang gagamitin sa personal ninyo, kundi ibibigay yan sa gawain ng Panginoon, kung saan nyo gustong ibigay na gawain ng Panginoon. Tapos sabi niya tapos maglalagay din tayo ng susunugin kahit na yung ballpen, kahit ano, sinunog. Tapos alam nyo, nung ginawa namin yon, tapos sabi ko, bakit parang ayaw pa rin, parang wala pa rin blessing, parang ang hirap pa rin na parang may something pa rin. Yung pala may iniwan na computer. At nung nalaman ko yun, sabi ko, no choice tayo. Gusto nyo totally mawala muna yung na yan? Sunugin uli natin. If there is a cursed thing in our life, kailangan nating tanggalin. If there is something wrong in our life, kailangan nating iwas to. If there is sin in our life, we need to confess. Kaya sabi ng Panginoon, therefore, the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore, except. Ano sabi ng Panginoon? Para ako ay merong curse sa inyo, hindi kayo mananalo. At hindi nyo rin maasahan ang presence ko except i-destroy the curse from among you. Amen? Kaya nga kapag may mga bagay na natin sa buhay natin, siguro pagka pinag-uusapan natin ito, tingnan nyo, ano ba yung mga bagay na dapat tanggalin ko sa buhay ko? Ano ba yung mga bagay na kailangang iwaksi ko na nagkukos sa akin, bakit hindi makapag-work ang Panginoon sa buhay ko? Is there something sa cellphone natin? Is there something sa bahay natin? Is there something sa relationship natin? Is there something na ginagawa natin na alam mo hindi kalooban ng Panginoon? You need to remove it. Amen? Okay? Destroy the cursed thing. Joshua chapter 7 verse 13. Ang sabi sa verse 13 ng Joshua chapter 7, sanctify the people and say, sanctify yourself against tomorrow. For thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou canst not stand before thine enemies until you take away the cursed thing from among you. Hanggat hindi nyo tatanggalin yan. And they do ginawa nila yung pinagutos ng Panginoon at lumabas sa buong bayan ng Israel na segregate ang isang tribe, tapos doon sa tribe na segregate ang mga family, then later on, pababa ng pababa, nakita nila kay Achan. Okay? So matinding parusa ang ginawa ng Panginoon sa bagay na yan, pero balikan natin ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Hanggat hindi tayo hihingi ng tawad sa Panginoon, hindi natin ma-experience ang three things. May pangako dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi sa 2 Chronicles verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then, ano sabi diyan? Will I hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.
Okay? Hindi natin ma-experience yung answered prayer kung hindi tayo, alam nyo, huwag niyong titignan na lahat ng material blessing galing sa Diyos. Maraming galing kay Satanas. Amen? 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 Okay? Kung nanalo ka sa loto, galing sa diablo yun. Amen? Kung meron ka magandang bahay dahil sa nag-kidnap ka, galing sa diablo yun. Okay? Okay? Kung tumanggap ka ng suhol, galing sa diablo yun. Pero tandaan natin to, ang Panginoon kapag nag-pray tayo, may power yung prayer natin if meron tayong paghingi ng tawad. He will hear from heaven, He will forgive our sin, and ito yung pinakamaganda rito, He will heal their land. Okay? Bakit merong, parang ganito, no? Bakit may problema na parang hindi matapos-tapos? Bakit merong sakit na para bang, alam niyo yun yung, okay lang yung may sakit ka na merong alam ang doktor sa sakit mo, pero yung sakit na hindi alam ng doktor, no? Okay? Yung hindi matapos-tapos na ano, kaya something na para bang ang hirap umusad, ang bigat-bigat, parang, yung bang nagpipray ka ng blessing, Lord, bakit ganoon? Nagpipray naman ako ng blessing, pero walang blessing. Lord, nagpipray kami ng ganito, pero wala naman nangyayari. Leo, it may be na merong mga bagay na kailangan nating iano sa Panginoon, i-give up sa Panginoon. Amen? Okay? Kung may mga bagay tayo na hindi natin nagagawa na ano, or something, financially, halimbawa, financially, Lord, bakit ganun? Nakikita ko yung mga ibang tao binibless, ako hindi. Baka hindi ka pa talaga nagtatites, honestly. Baka hindi yung pa kinukonsider na magkaroon ng, alam niyo yung, kung maging ano tayo, maging honest tayo sa tithes natin, at the same time, if we will just give, hindi maramot ang Panginoon. Ang dami ng binigay ng Panginoon na blessing. Ang dami ng blessing na binigay ng Panginoon at marami pa siyang pwedeng ibigay sa iyo. Kung meron ka mga bagay na mapagpapasalamat na galing sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, kayang i-multiply yan ng Panginoon if you will just be honest. If you will just honor God sa ating tithes and offering. Amen? Amen? Okay, at kung may mga kasalanan, hindi ko alam, no? Let God speak to us, to our heart. Kung may kasalanan sa buhay natin that we need to confess, confess. So first question is there a sin to confess? Second, is there a direction to correct? Is there a direction to correct? Sometimes ang direction natin is not God's direction. Okay? Ang sabi yan sa Jonah chapter 1 verses 2 to 3. Jonah chapter 1 verses 2 to 3. Arise, go to, sabi ng Panginoon, saan ka pupunta? Saan pupunta si Jonah? Nineveh. Okay? That great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Pagdating sa verse 3, but Jonah, anong ginawa ni Jonah? Rose up, masunurin, gumising nga. Pero saan pumunta? Tarshish. Okay? Okay, listen. Pwede mong i-justify, kung gusto mong i-justify, Pastor, wala namang masama kung pupunta ako sa, halimbawa kay Jonah. Sabi ni Jonah, wala namang masama kung Tarshish na lang witnessan ko eh. Doon na lang ako mag-preach doon sa Tarshish. Pero tandaan natin to, kahit gaano kaganda yung nalayunin mo, kung taliwas siya sa kalooban ng Panginoon, disobedience pa rin yan. Rebellion pa rin yan. Amen? Amen? Pag sinabi ng Panginoon, Nineveh, pag sinabi ng Panginoon Tarshish, yan, pumunta ka sa Tarshish. Pero hanggat hindi sinasabi ng Panginoon yung Tarshish, hindi pwede tayong pumunta dun sa Tarshish. Okay? May time. No, merong time. Merong ano yan. Isa sa pinakano natin, sometimes may mga work, merong direction ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero honestly speaking, tayo yung nag-withhold. Tayo yung, ginawa ko na yan before. Okay? Nung sinabi ni Pastor Toke na napupunta ako ng Laloma, ang ginawa ko, ayaw ko. Nag-apply ako ng lahat ng mga school doon sa in-applyan ko, pero tawag dito, imagine mo, ang dami ko in-applyan doon Tapos nag-ranking pa ako sa division. Hindi ko alam na nag-second ako sa division. Second ako sa rank sa division that time. Kumbaga kapag nasa top 10 ka, ng ranking sa division ng DepEd, ibig sabihin, secured yung iyong unit sa public.
pag-aagawan ka ng school. Pero that time, nag-apply lang ako ng dalawang dito sa church, ay dito sa Maynila. Dalawang Chinese school. Sa Grace Christian School, saka sa Chinese, basta yung isang Chinese school dyan dito rin sa Quezon City. Para hindi ako matanggap, amen? Pero saan ako natanggap? Sa Grace. Doon sa Grace Christian School. Nung high school pa lang yun, wala pang college that time. Nagtataka sila kung sinong backer ko, bakit ako nakapasok sa may Grace. Pero sabi ko, kung tutusin nga, ayaw ko eh. Okay? Alam niyo kung kailan lumabas yung result ng ranking nung nandun na ako sa Grace. Hinahanap ako ng school namin doon sa Bautista. Yung school na pinakamalapit sa amin, nandun sa sarili naming bayan. Makakapasok ako ng public, pero kung hindi ka looban ng Panginoon, kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok. Amen? Dahil sa sobrang katigasan ng ulo ko, nagtanim pa ako ng talong. Narinig nyo na yun, di ba? Tanim ako ng talong doon sa bahay. Dami talaga ng talong na yun. Bumili ako ng yung seedlings ng talong, tapos tinaniman ko lahat yun. Tapos nung pinaghirapan kong bungkalin, lagyan ng abono, nung mamumulaklak na umulan ng 40 days and 40 nights. No? Parang Noah's time no? Ang tagal nung ulan na yun, hindi ko alam kung ilang araw yun. Bumaha sa amin na halos lunod lahat ng talong. Isang weakness pala ng talong, mahina siya sa tubig. Malunod lang ng ilang araw yan, hindi na yan So kung kailan namumulaklak, biglang lunod. Tapos to the point na sabi ko sa sarili ko, magta-tricycle na lang ako. Imagine mo, teacher ka, natapos ka ng teacher, tapos naganap ako ng tricycle, tapos sabi ko, kukuha ko ng hulugang motor. Hindi ko alam ng tatay ko, sabi ng tatay ko doon sa uncle ko, huwag mong bibigyan ng motor yan. Kasi doon ako maghuhulog eh. Denied kagad. Alam nyo, kung hindi ka looban ng Panginoon, kahit ipilit mo, sometimes makapunta ka man, pero hindi ka wala kang peace kapag wala ka sa direksyon ng Diyos. Never na magkakaroon ka ng peace kung wala ka sa direksyon ng Diyos. Amen? If we are going to the different direction, sometimes ang direction na yan is hindi naman physical na lugar, sometimes principle. If you are against the principle of His Word, hindi ka ibibless ng Panginoon. Amen? Anong bawa ng mga principle na pwede nating malabag? 2 Chronicles or 2 Corinthians chapter 6 verse 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Hindi lang ito sa ligawan, ha? Okay, of course, bilang isang mananampalataya, huwag mo liligawan ng hindi mananampalataya. Okay? Pero hindi lang ito sa panliligaw. Yung partnership with the lost and wicked. Okay? Huwag ka magkakaroon ng partnership. Halimbawa, business to. May business ka. Makikipag-partnership ka sa lost. Makikipag-partner ka sa isang wicked. Makikipag-partner tayo sa alam natin hindi kalooban ng Panginoon. Okay? Mag-ingat tayo doon. Okay? Sometimes, isang bagay na nagiging problema natin once na bakit hindi tayo binibless ng Panginoon? Because God cannot bless wickedness. Ngayon, kapag bless ka niya, tapos bless niya rin yung isa, alam mo yung parang hindi ng Panginoon kung alam niyang nagagamit ka sa mali. Okay? Halimbawa, nagtatrabaho ka, Lord, dito, pag I pray na yung trabaho ko i-bless mo, tapos ang trabaho mo kasino, paano ka kaya i-bless ng Panginoon dun sa Alam niyo, something na hindi kalooban ng Panginoon Kailangan umalis ka sa isang lugar na alam mo, if you are working in a company o kaya isang bagay na alam niyo hindi yan, then kailangan mong tanggalin yung sarili mo. Listen, hindi ako against sa call center, ha? Pero there are times na may mga
may mga ano sa call center na kung alam mo may pinapagawa na sa'yo na hindi kalooban ng Panginoon, do not do it. Amen? Halimbawa, yung magsisinungaling ka doon sa client mo. Okay? Again, hindi ako, kumbaga meron magandang klase ng magandang klase ng negosyo, magandang klase ng trabaho. At kung magpipray ka lang talaga sa Panginoon, bibigyan ka ng trabaho. Amen? Amen? Kaya kung alam mong mali na yung ginagawa mo, something wrong at may partnership ka sa laws, may partnership tayo sa wicked person, then tanggalin na natin yung partnership na yan. Amen? Amen? Okay? Hindi ko alam kung paano pero kung ano yung ini-speak sa iyo ng Panginoon. Amen? Kasi hanggat meron kang connected ka sa wicked person, then hindi ka i-bless ng Panginoon dahil mahirapan ng Panginoon na i-bless both of you at alam ng Panginoon na may something na nangyayaring rin. Ito rin, another thing, bakit ayaw natin makipag-partner sa law? So kaya because number 2, yung compromise with the world. Kapag meron tayong ginagawa na something that will compromise us. Okay? Okay? Sino dito gustong mag-artista? Hindi ko kayo bibigyan ng recommendation. Okay, although hindi naman lahat ng artista sasabihin natin mali yung ginagawa ng artista, pero we need to be careful kasi kapag ikaw ay artista, halimbawa, sasabihin, paano kapag sinabi artista ka? Sasabihin sa'yo, ang sin natin is kissing sin. Kristiyano ka. Amen? Amen? Uy, nag-isip na. Para marami yatang gusto mag-artista dito sa Paano kapag ipapasuot sa iyo is maikli? Ang daming mako-compromise. Okay? Listen, girls, hindi kalooban ng Panginoon, nasasali ka sa beauty pageant. Hindi ka kalooban ng Panginoon sa mga kalalakihan. Bakit? Rarampa kayo. At once na rumampa kayo, ipapasuot sa inyo yung suot na, alam mo, hindi kalooban ng Panginoon. Okay? Alam nyo, pag nako-compromise ka na, ingat tayo. Ingat tayo dyan. No? So, ingat tayo dyan sa may pagiging artista. Ingat tayo again, hindi rin tayo pero halimbawa sa politics. Wala tayong dito pero pumasok kayo sa politics, magkakaroon kayo ng maapektuhan din kayo. Sabi nga ni Pastor Army G. Salva, ang isang imposible sa isang mekaniko na hindi malagyan ng grasa. Expect mo yan. Kung mekaniko ka, meron at merong grasa. Okay? So, pag pumasok din tayo sa ngayon, Pastor, paano kapag yung, halimbawa, dito sa church natin welcome natin ang bawat isa dito, pero alam nyo, we really need to tag dito yung guide them. Kaya nga bilang isang sa atin is, especially kung ikaw ay nasa ministry, huwag ka nang papasok. Kasi mako-compromise ka. Compromise ka lang. Ngayon, kung ikaw ay nagtatrabaho din sa custom, di ba? Although, sabihin ko sa inyo, wala namang masama doon. Maghanap na lang tayo ng bahagi ng sa custom na as long na hindi naman tayo, sabi ko, maraming work na yan, pero hindi naman lahat, kaya lang, ganito lang. Kung alam mong mako-compromise ka, sa pulis nga, sa military, hindi ko sinasabing mali sa maraming maayos sa pulis at military, pero if you will be compromised, mas magandang magpa-reassign ka na lang sa ibang lugar. Kung mako-compromise ka, nagagawa ka lang ng mali. Whatever na yung para bang ganito.
Ngayon, pastor, sa lahat ng area may compromise. Yes. Kahit teacher ka, may compromise. Kahit nga sa pastor, may compromise. Lahat yan. Tandaan lang natin ganito. Once na nandito na meron kang nasa point ka na mako-compromise, do not compromise your faith. Do not compromise your stand. Amen? Kasi if that is yung direction na yan, anong tendency? Hindi tayo bibless ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 12 or verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Once na minahal na natin ang mundo, once na pilinis natin ang mundo, anong tendency? Wala na daw yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Of course, hindi yung pag-ibig na dyan, merong certain kind of love na hindi na natin na-enjoy if we will compromise. Okay? If your principle will be compromised, mahirapan mag-work ang Panginoon. Tingnan nyo Daniel chapter 1 verse 8. Sana ganito tayo. Mag-stand tayo sa Panginoon. Sabi diyan sa Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he had drunk. Therefore he requested of the prince of the eunuch and that he might not defile himself. Listen, if ever na malagay ka sa posisyon na alam nyong maraming compromise. Merong isang member doon sa La Union. Siya yung pinakamataas sa pinaka-rightful na maging pinakamataas na rank doon sa kanilang ano. Kaya lang ayaw niya dahil nung sumikat yung sa may DPWH. Dahil yung hahawakan niya kasi yung anong tawag doon sa may magiging siya yung pinaka city, parang city engineer ba yun, yung pinakamataas na sa kanilang ano. Now, paano kapag ibibigay yan ng Panginoon na then you really need na pag-pray mo, Lord, kung kalooban mo talaga to, at hindi ko to maiwasan, then you need to have a strong conviction. I will not defile myself. Okay? Magano ka na, sabihin mo sa talaga na yung bang without anything na alam nila na hindi ka nila masusuhulan, alam nila na hindi ka nila mapapagawa na mali. At gugustuhin mo na lang mag-resign kapag meron sila ipapagawa sa iyo na mali. Amen? Okay? Mag-ingat din tayo when, ito rin another direction na pwedeng maling direction natin when wealth is multiplied and we forget the Lord. Bakit, Pastor, nawala yung direction? Kasi dati, binibless ka ng Panginoon kasi ang focus mo maglingkod sa Panginoon. Ang focus mo kaya binibless ka ng Panginoon kasi napakalapit mo sa Panginoon. Ang dami mong ginagawa para sa Panginoon. You sacrifice a lot for the Lord. Then, bless ka ng Panginoon. Tapos biglang mo naman nakalimutan ng Panginoon. Deuteronomy chapter 8, verse 13, sabi dito, and when the herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Sino ba naman hindi gusto ng ganyan, amen? Sino sa inyo gusto lahat i-multiply? Wag lang yung sorrow, wag lang yung problem. Kung i-bless ng Panginoon yung herds, yung flocks, yung silver and gold, all that thou hast is multiplied. Blessing yan. Okay? Pastor, pinagpipray mo ba yan pinagpipray ko yan sa church? Okay? Pinagpipray ko na i-bless tayo ng Panginoon, na i-multiply ng Panginoon. Kapag may naririnig akong blessing sa inyo, isa ako sa natutuwa. Dahil alam ko na, pero isang bagay lang, mag-ingat tayo na kapag mayroong mga blessing, baka biglang manlamig tayo. May mga blessing, bigla natin nakalimutan ng Panginoon. Dahil sabi sa verse 14, then, thine heart be lifted up. Okay? Nung marami ng blessing, naging mayabang na. And thou forget the Lord thy God. Inisay-saya ng Panginoon Ang Diyos ang nag-alis sa iyo mula sa Egypt. Ang Diyos ang nagdala sa iyo with a great sa terrible wilderness. Ganitong ginawa ng Panginoon. Inisay-saya ng Panginoon. But ang sabi sa verse 17, ang sabi ng Panginoon sa may verse 17, and sabi dito, and thou hast said in thine heart,
My power and my might hath gotten me this wealth. Yan, mag-ingat na tayo dyan. Kasi matalino kasi ito eh. Kasi magaling kasi ito eh. Kasi ginawa lahat yan ay gawa ng aking kamay. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo pag nagyabang na tayo. Dahil ang sabi sa verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as this day. So sabi ng Panginoon, huwag mo siyang kakalimutan. Amen? Amen? Okay? So gusto niyo bang ma-multiply yung blessing? Lord, gusto ko ma-multiply yung blessing, pero Lord, tulungan mo kung hindi kita makalimutan. Dahil sabi sa verse 19, ito yung warning. Pag nakalimutan daw natin ng Panginoon, and it shall be, if thou do and all, at all, forget the Lord thy God, and walk after other gods. Ito na yung change ng direction. Dati, ang ganda ng pagsuserve mo sa Panginoon, kaya ka binibless. Tapos bigla kang blines, ngayon, iba na ang Diyos mo. Okay? Material things ang Diyos natin. And serve them and worship them. I testify unto you this day that ye shall, ano sabi dyan? Ye shall surely perish. Sa isang iglap, pwedeng mawala. Okay? Mag-ingat tayo pag nakalimutan natin ang Panginoon. Another thing na pwede natin change ng direction, James chapter 4 verse 17, therefore to him that knoweth to do good, and do it not, to him it is sin. Another reason bakit tayo dito is sometimes pagka ginawa natin exactly kung ano yung sinasabi ng Diyos na tama, ang ginawa naman natin exactly the opposite. Amen? Ingat tayo. Alam natin ang tama. Tama ba na mag-church every Sunday? Okay? To him that knoweth to do good and do it not, to him it is sin. Amen? Amen? Ano yun, kapag hindi tayo naging matapat sa Panginoon, every time na hindi pala tayo nagiging matapat sa Panginoon, we are sinning. Amen? Now, Pastor, paano yan kapag talaga hindi may iwasan? Then ipag-pray mo, Lord, bigyan mo ako na na yung Sunday ibigay ko talaga sa iyo. It will be a testimony. Kung talagang na-miss mo, then go back, pakinggan mo yung live stream. Pero ibang-iba pa rin na i-honor mo ang Panginoon sa on-site. Amen? Okay, number 3 na lang. Number 3, kasi for the sake ng time. So, una is there a sin to confess? Is there a direction to correct? Number 3, is there a fellowship to connect? Okay, is there a fellowship to connect? Sometimes ang isang nawawala sa atin is our fellowship with God. Okay? Psalms 51 verse 12. Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. David knew na nawalan na yung presence na napakalayo ng Panginoon sa kanya. Ano yung sinasabi niya dito? Restore unto me the joy of thy salvation. Something na nawala sa kanya. Something na yung dating joy of fellowship, yung joy na nakakausap niya ang Panginoon, from time to time, he could inquire of the Lord. From time to time, God will give a victory. From time to time, makikita niya yung working ng Panginoon. Alam niyo, nawala yan sa ni David. Kaya sabi niya, restore unto me. Lord, kailangan kong ma-restore. Yung fellowship natin, may connect natin. Remember in John chapter 15 verse 4? Diyan yung isang natin, John chapter 15 verse 4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Alam natin na kapag wala tayo sa presence ng Panginoon, alam natin na kapag hindi na tayo nakikipag-usap sa Panginoon, anong tendency? Our fellowship is disconnected. Okay? Maraming tao ngayon kaya gusto kong gamitin yung word na connect. Kaya gusto ko yung natin na connected. Kaya nga doon sa gagawin natin gusto ko yung word na paulit-ulit yung connected. Kasi naririnig natin palagi, di ba? Pag inopen mo yung Bluetooth mo,
Tapos narinig mo doon sa headphone mo, anong nakalagay doon, maririnig mo? Connected. No? Galing no? No? Pero kapag ka na-disconnect ka sa internet, di ba makita niyo yung itsura ng mga bata no, pag na-disconnect? Para bang parang buhay nila yung internet eh. Pag nawalan ng internet, na-disconnect sila sa internet, para sana ganun din tayo sa Christian life, no? Yung sa Christian life natin ay yung connection natin sa Panginoon, ayaw natin ma-disconnect. Okay? There is a real joy kapag may connection sa Panginoon. But listen, if we are disconnected to the Lord, nawawala yung joy, nawawala yung fulfillment, nawawala yung satisfaction. Kapag wala na tayong connection sa Panginoon. Amen? Alam niyo, isang bagay na makikita natin kay Joseph, he is always connected to the Lord. Kapag may mga problem, alam niyo mas magandang may problem pero connected sa Panginoon kaysa walang problem tapos disconnected sa Panginoon. Kasi magkakaroon ka pa rin ng problem. Okay? Genesis chapter 32 verse 2. Tingnan niyo yung dalawang talata na to. Description kayo nito kay Joseph. And the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. Bakit siya pinagpala ng Panginoon? Because the Lord was with Joseph. Kung meron man kayong guguhitan dyan sa verse na yan, the Lord was with Joseph. Verse 3, and his master saw that the Lord was with him. Nakita niyo yung sa may verse 4 din na, sa may verse 3, na even yung master niya, nakita talaga na yung Panginoon, yung presensya ng Panginoon was with him. Nararamdaman ng ibang tao kapag ang presensya ng Diyos nasa sayo. Amen? Genesis chapter 39 verse 23, the keeper of the prison looked not at anything that was under his hand because the Lord was with him. Makikita pa rin natin doon, the Lord was with him. Alam niyo yung connection na ibang-iba kapag may connection tayo sa Panginoon? Once we are disconnected sa Panginoon, makita niyo si Joseph, kahit anong gawin niyo, kaya nga hindi nga yan bumigay sa sa may temptation, sabi nga doon sa may yung sino ba yung nag-preach na nagsabi? Hindi ibig sabihin na na si David, hindi dahil maganda si Bathsheba kaya siya bumigay. Dahil kung tutusin, maganda rin yung asawa ni Potiphar. Pero isang pagkakaiba, bakit hindi bumigay si Joseph? Because his heart is right. He is connected. Once we are disconnected, something will happen. Pag nag-disconnect tayo sa Panginoon, kapag hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpipray at disconnected ka na sa Panginoon, tingnan yung 1 Samuel chapter 11 verse 1. Ito yung nangyari kay David. And it came to pass, after the year was expired, at the time when the kings go forth to battle. Yung mga king dapat nakikipag-battle. Ang kalooban ng Panginoon kay David nandun sa battle. Pero anong ginawa niya? He stayed. Alam nyo, mas maganda ng very busy tayo sa Panginoon dahil wala tayong panahon sa maling bagay. Nung siya ay disconnected at wala na siyang ginagawa, anong nangyayari? Pagdating sa may verse 2, and it came to pass in the evening tide that David arose and of his bed and walked upon the roof of the king's house. From the roof he saw a woman. Nakakita siya ng babae. At dyan na yung pagbagsak ni David. Why? Because he is disconnected to God. Alam nyo, iisipin natin kuminsan, bakit kailangan pa kasing magbasa ng Bible every day? Bakit kailangan pang mag-pray every day? Bakit kailangan pang umattend sa church every Sunday, every Wednesday? Because of connection. We want to connect to God. And once we are connected to God, ang tendency, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng wisdom, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng rebuke, ng reproof, at ang tendency niyan, nagagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Once we do not pray, sabi nga sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into the temptation, the spirit is willing, but the flesh is weak. Okay? Tandaan natin, very weak tayo kapag disconnected tayo sa Panginoon. Amen?
madali tayong bumigay. When we disconnect to God, no, nadi-disconnect tayo sa Panginoon if we are not praying. We disconnect to God if we fail to communicate with Him in prayer. Second, we disconnect with God when we stop sacrificing for Him. Pag nag-stop na tayo na mag-sacrifice for Him. Okay, sa Haggai chapter 2 verses 1 to 6 na lang, no? Ang sabi yan sa Haggai, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time the Lord's house should be built. And they came with the Lord, sabi dito, and came the word of the Lord to Haggai the prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in the sealed houses, and this house lie waste? Sabi ng Panginoon, sabi niyo, hindi pa panahon para i-build ang aking tahanan? Sabi ng Panginoon, sige, panahon na ba na para kayo mag-enjoy sa inyong tahanan, tapos yung tahanan ko, sabi ng Panginoon, ay sira? Kaya sabi niya, pagdating sa verse 6, pag hindi na tayo nagsasacrifice sa Panginoon, ye have sown much, nagtatanim ka naman ng marami, but bring little, kukonti ang inaani. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye have not filled. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into the bag of with holes. Para bang hindi ka rin nakakaipon. Alam nyo, pag hindi na tayo natutong mag-sacrifice sa Panginoon, sabihin ko sa inyo to, walang masamang mag-ipon. Walang masamang na mag-desire na magkaroon ka ng mga things na pinagpipray mo, pero sabihin ko sa inyo to, huwag ka lang magmaramot sa Panginoon. Amen? Okay? Yung ministry, yung life namin for the ministry is inano namin sa inyo na we are not for the material things. Okay? Kasi gusto namin mag-set na example. Pero pagdating sa sacrifice, I just thank God na nakakapag-sacrifice ako ng ganyan mga amount na kung tutusin, hindi ko magasto sa sarili ko. Ulitin ko, hindi ko kayang gumastos. May mga bagay akong gustong bilhin pero hindi ko binibili sa sarili ko. Basta-basta. Pero pagdating sa sacrifice, madali ako mag-sacrifice ng certain amount na hindi ko kayang gastusin sa sarili ko. Na hindi ko kayang gastusin sa family namin. Amen? Pero nagpo-provide pa rin ng Panginoon. Amen? Okay? Pero sandaan natin to. Do not stop sacrificing. Mag-sacrifice lang tayo. Because pag connected tayo sa Panginoon, may blessing. We disconnect with God when we stop sharing the gospel. Okay? Pag hindi na tayo nag-share ng gospel. Alam nyo, merong isa ako narinig na preacher na sabi niya, I thank God na napakaganda ng church natin. I thank God na ang dami na kaya lang sabi niya, sa sobrang ganda ng church natin, we become convenient. At nakalimutan na natin na mayroong mga loss sa labas. Walang masama na meron tayong air condition, pero sana ma-realize pa rin natin na napakainit ng impyerno. Na maraming loss pupunta sa impyerno. Amen? Okay, so number 4, last, for the sake ng time, is there a command to carry out? Is there a command to carry out? So first is there a sin to confess? If there is a direction to correct? If there is a fellowship to connect? Then if there is a command to carry out. James chapter 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Another reason bakit parang hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon o bakit parang napakalayo ng Panginoon because if there is a command that is neglected, kapag merong command na neglected, okay, sabi sa James chapter 4 verse 35, ito yung isang command, say not ye therefore, yet 4 months and then cometh harvest, behold I say you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Okay? Magano tayo, no? Pag-pray tayo na makapag-witness tayo. Mag-pray tayo, no? Yung Matthew chapter 9 verse 36 to 38, dito na ako magtatapos at tabihin ko na lang yung mga pointers ko. But when he saw the multitude, he was moved with
compassion on them because they were painted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, that the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Then sabi yan, pray ye, therefore. Pray ye therefore, that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Okay? Ito yung ano dito, no? Una, when we are called and we are not willing to go, na nadidisobey natin ang command kapag sinabi ng Panginoon, tinatawag ka niya pero ayaw mong humayo. God is praying for laborers. Ngayon, hindi ko alam kung sino yung tinawag ng Panginoon, pero hanggat nagmamatigas ka, okay, na hindi ka nagsusurrender sa Panginoon, then hindi mo ma-experience ang blessing ng Panginoon hanggat wala ka sa ministry. Kung ikaw ay tinawag. Amen? Okay? Huwag mo munang hanapin kung ano yung gusto mo. Ibibigay ng Panginoon according to His time. Second, when we are blessed but not willing to support missions. Yung kanina, na binanggit natin. Yung binibless ka pero wala ka ng sacrifice for mission. Alam niyo, dapat ganito. The more na binibless tayo, hindi naman sinabi ng Panginoon na ibigay mo lahat. Magbigay ka ng bahagi ng blessing mo. In every blessing na ibibigay ng Panginoon, magbigay ka ng para sa mission. Alam niyo, i-bless tayo ng Panginoon if we give our tithes. Ay yung tithes na yan, ginagamit natin sa church. If we will give magkaroon kayo ng mission, then i-bless ang Panginoon yan because yung mission is para sa kaluluwa ng tao. We are supporting missionaries. We are supporting mission work. At nakakatulong tayo na magkapag-establish ang maraming churches. Sabi ko dun sa ating mga mission work, pag nag-ipon kayo, tutumbasan ng church. Yun ang pinaka-goal. Alam niyo, ang hirap palang mga ako ng ganun, ano? Yung, kung ano yung maiipon nila. Kasi nag-ipon yung ano, yung sa may conception. Ngayon, may property na. Amen? Tapos sabi sa akin ni Pastor Raul, Pastor, meron na kaming naipon para sa vehicle kasi hindi naman sila makakilos na dahil doon, nagpe-pray sila ng L300. Okay? Tapos meron na silang naipon. Sabi ko, magkano na? Pastor, nasa 200 plus ala. Ibig sabihin 200 plus din yung... Kasi sabi natin, every time na may sasabihin ako sa kanila na meron yan eh. Okay? So, yung mission money natin is we sa kanila. Okay? So, malaking encouragement sa kanila pag sinabi natin. Amen? And maraming salamat dun sa mga nagano rin nung narinig nyo rin yung kay Mawepo. Alam nyo, magandang yan na sabi ko nga, ipakita mo sa amin kapag meron ka nang nagawang yung na-establish na well na Okay? And number 3, last, yung when we ought to pray for the lost but we neglect it. Tinawag ka, ayaw mong humayo. Bilines ka, ayaw mong magsuporta. Tapos ito, sabi ng Panginoon, ipag-pray mo yung lost pero hindi mo pa rin pinagpipray. Grabe naman, wala ka talagang bahagi sa Great Commission. Kahit mag-pray man lang. Pastor, ano bang ministry na pwede kong pasukin sa church? One of the great ministries to pray. Ipag-pray nyo yung pastor, ipag-pray nyo mga missionaries, ipag-pray nyo mga workers, ipag-pray nyo mga iba't ibang mga gawain. And sabihin ko sa inyo, pag nagpipray tayo for the lost, tapos nagwi-witness tayo, nagdi-disciple tayo, sabihin ko sa inyo, babalik yung blessing ng Panginoon. So, balikan natin tong 4. Gusto natin ng blessing? It may be na parang ang hirap ng Panginoon na mag-bless sa atin because maybe if there is a sin to confess or direction to correct dahil yung direction mo hindi direction ng Diyos. Yung third is fellowship to connect. Baka na-disconnect ka na sa Panginoon. Hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpipray, hindi ka na faithful sa church.
Okay? Or if there is a command to carry out. Kailangan na istuparin natin na command. 4 na bagay. 4 na question. Hindi ko alam kung ano yung pinangusap sa atin. Pero kung gusto mo talagang i-bless ka ng Panginoon, be honest at pag-pray mo sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa akin. If there is any sin that I need to confess at iwaksi sa buhay ko, if there is a direction na kailangan kong o hanapin ko yung redirection mo, Panginoon, baka hindi mo ako binibless kasi patungo ako sa Tarshish at wala ako sa Nineveh. Amen? Or yung fellowship natin na nakakaligtaan na natin. Balikan uli natin yung Bible reading. Balikan uli natin yung prayer time. Balikan uli natin yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Or kapag merong command na gustong ipagawa ang Panginoon. Okay? So pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon lang tayo ng short invitation. Sa aming mga bisita, if you are a first-time visitor sa church, maraming salamat sa iyong pagpunta. But gusto namin ipaalam sa iyo na isa sa pinakamahalagang mensahe is ang mensahe ng kaligtasan. Hindi namin sinishare ang patungkol sa religion. Hindi religion ang makakapagligtas. Kahit maging miyembro ka ng Laloma Baptist Church, hindi ka maliligtas. Ang kaligtasan is through the Lord Jesus Christ. Kung magkakaroon ka ng personal relationship sa Panginoon. Kung tatanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. At para maunawaan mo yung sinasabi namin na pagtanggap sa Panginoon, i-share namin sa iyo mula sa Bible. Ano bang kalagayan mo spiritually? Bakit mo kailangan ng tagapagligtas? At paano mo tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas? So kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, during the invitation, pwede mong itaas din ang kamay mo para bigyan ka namin ng counselor. As sa mga members sa church, if God spoke to our hearts sa 4 na question na yan, pumunta tayo dito sa altar. Amen? Dito pa rin sa altar ang pinakamaganda. To show our humility, submission sa Panginoon, and to honor God. Kasi kung ino-honor mo talaga ang Panginoon, pupunta ka sa harapan niya. Okay? Gamitin natin tong altar. Okay? So habang tumutugtog ang pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart sa ating mga member, then let's have pwede kang pumunta na umanap ng isang place na luluhod ka at kausapin mo ang Panginoon. Okay, at kung ikaw naman ay first-time visitor, meron sa iyong lalapit na mag-share sa iyo. Kaya yung mga bisita natin, pwede nating i-guide na siguro, dalhin natin doon sa baba kay Brother Bermido para i-share niya yung gospel. Pero sa ating mga member church, I really pray for a blessing. Yung blessing na hindi lang tayo nagsusurvive. Kasi may mga blessing na, Lord, bakit yung blessing ko parang bang for survival lang? Ang tawag doon yung para lang mag-survive, para lang ma-sustain. Pero marami pang pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. At kung tutusin, kung ito ay kung meron kang bagay na gusto mo marinig ka ng Panginoon sa prayer mo, gusto mo na bumalik yung working ng Panginoon sa buhay mo, be serious. If there is sin that need to be confessed, confess mo yan. If there is thing na kailangan tanggalin sa buhay mo, bad habit yan, tanggalin natin. At kung kinokorek na tayo ng Panginoon sa mga direction sa buhay natin na siguro may mga bagay tayo na kailangan ng Lord, I really need na gawin ito. At i-restore mo yung fellowship mo with the Lord. The best time sa buhay natin is when we are talking to the Lord. When we are considering yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Siya yung magbibigay ng kalakasan sa iyo. Siya yung magbibigay ng encouragement sa iyo. Okay, kung meron mga bisita o meron mga tao dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, gusto mong taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Taas mo lang yung kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Dito sa baba?
Diyan sa taas. Okay, sa mga first time visitor natin, kung kayo ang nagdala sa bisita natin, pakisamahan sila kay Brother Bermido sa baba. At meron lang siyang isi-share. At ganoon din, kung ikaw ay first time visitor, lapitan mo yung usher, ililid ka nila doon sa kay ano. Pati if you are a first time visitor na galing sa isang Baptist church at meron ka ng pinanghahawakan na day of salvation, hindi mo na kailangan pumunta doon sa mga first time visitor. Okay? So pwede ba natin ipag-pray, Lord? Sama-sama natin pag-pray na, Lord, gusto namin uling makita yung blessing mo sa Laloma Baptist Church. Amen? As a church. Tandaan niyo to. Kapag may kasalanan within the church, maghihinder din yan. Parang sa bayan ng Israel. Isa lang naman na nagkasala doon. Kaya nga maganda ganito. If you want to become a blessing sa church, if there is sin na inaayos sa atin ng Panginoon, ayusin mo for the sake, hindi lang sa sarili mo, kundi for the sake of the whole church. Okay? Tayo mga staff, tayo mga workers sa church, gusto natin i-bless yung ministry natin, then ayusin natin yung sarili natin. Amen? Okay? Sa bawat may ministry sa church, ayusin natin. Orchestra, if you want to be blessed ng Panginoon ng orchestra, yung choir, everything, maging maayos tayo. Ayusin natin yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli nagpapasalamat sa blessing na pinagkaloob niyo po. Dalahin ko pong muli Panginoon na kayo po ang tunay na may taas sa aming kalagitnaan. Bless rin po Panginoon ang aming Sunday School class. Dalahin ko rin po na ito po ay magbigay din po ng challenge sa amin, especially in our World Missions Conference. Bless po Panginoon ang lahat ng gumawa ng decision for your honor, for your glory. At i-bless rin po Panginoon kung may mga bagay din kami na kailangan naming ituwid at iwas to. Ito na po aming samo dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.